Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Wow, yummy! Namangha ako dahil sa reaksyon ni Beve. Kakatapos lang namin mag-bake ng cookies at nakaupo na siya ngayon sa mahabang lamesa. Habang ako naman ay nililinis ang mga kalat namin sa kusina. Wala ngayon dito si Mama dahil nag-grocery daw. Tanging kaming tatlo lang nila Faye ang nandito ngayon. Bumaba si Faye ng hagdan, bit-bit ang laptop niya. Ang bango naman yan! We bake cookies po, ate. Wow! Pahingi ako, Beve, ha? Sure po. Nang matapos ako sa ginagawa ay umupo na ako sa tabi ni Beve. Nakasuot pa siya ng apron kaya dahan-dahan kong hinubad pati ang hairnet na nasa ulo niya. You like it? Yes, yes. Anong ginagawa mo? Baling ko kay Faye. Gumagawa ng resume. Magtatrabaho ka? Saan? Her eyes widened. Cruise ship? Baliw, bakit? Kung sa kumpanya na lang kaya ni Rafael ka magtrabaho o di kaya sa kumpanya ni Papa? Ayoko. Gusto ko ng bagong trabaho. Bagong trabaho? Cruise ship ang gusto mo dahil sa barko nagtatrabaho si James? Teka, akala ko ba may hinahawakan siyang kumpanya? Pagmamay-ari yun ng tito niya. Hay, sana matanggap ako. Ewan ko talaga sa babaeng to kung anong trip sa buhay. Marami kasing pera eh. Nang mag-alas 3 na ng hapon ay nagpaalam ako kina Beve at Faye na aalis. Pupuntahan ko si Elena sa bahay nila. Gusto kong mag-sorry sa mga ginawa ko kagabi at lalong-lalo na sa pagsampal ko sa kanya. Manong, dito na lang po. Huminto ang taxi sa harap ng bahay nila Elena. Bumaba na ako at kaagad na pinindot ang doorbell. 3 beses ko pang ginawa yon bago buksan ni tita ang gate. Magandang hapon po, tita. Oh, Adi, ikaw pala yan. Hinahanap mo ba si Elena? I nodded. Opo, nandito po ba siya? Naku, kakaalis lang niya kaninang madaling araw. Saan po siya nagpunta? Sa Japan. What? Anong ginagawa niya sa Japan? May nag-offer kasi sa kanya nung isang araw. Malaki ang sweldo at maraming opportunities na naghihintay sa kanya sa Japan na sa makeup artist. Kaya ayun, dahil sa gusto niya ang ginagawa niya ay hinayaan ko siyang umalis. Kagabi nga nung umuwi siya, umiiyak si Elena. Alam mo ba kung ano nangyari sa kanya? Hindi po. Sige po, aalis na ako. Magmerienda ka muna, iha. Wag na po. Salamat po ulit. Mabilis akong tumakbo hanggang sa nanghina ako. Sunod-sunod na bumuho sa mga luha ko dahil sa nalaman ko. Iniwan na ako ng kaibigan ko. Iniwan na ako ni Elena. Bakit hindi mo lang siya nagpaalam sa akin? At bakit hindi niya sinabi na pupunta siyang Japan? Hindi ba ako mahalaga sa kanya kaya iniwan niya ako ngayon? Akala ko ba magkaibigan kami? Pero bakit ganito? Tulala lang ako hanggang sa makauwi ako sa bahay at mas lalong nalugmok ako nang hindi pa rin nakakauwi si Rafael. Sobrang nasasaktan ako ngayon. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad kay Elena bago siya umalis. Tulala pa rin ako hanggang sa maramdaman kong bumukas ang pinto. Saan ka nang galing? Seryoso kong tanong. I'm sorry, Amara. I'm tired. Mamaya na lang tayo mag-usap. Akmang lalagpasan na niya ako nang hilahin ko siya pabalik. Tinatanong kita ng maayos kaya sagutin mo ko. Adi, I'm tired. Pwede ba mamaya na lang? Answer me, I shouted. Nakita kong nagulat siya dahil sa inasta ko. Galing akong trabaho and I'm sorry kung hindi ako nakauwi kagabi. Bakit hindi mo ako tinawagan? I forgot. You forgot? Wow! Just wow, Rafael. Nice explanation. Hindi katanggap-tanggap. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makaasta? Tinatanong mo ko kung bakit nagkakaganito ako?
Wala naman ibang dahilan, kundi ikaw. Nanginginig na ako dahil sa dobleng galit na nararamdaman ko. Nagtatanong ako ng maayos kung bakit hindi niya ako tinawagan man lang. Tapos ang sasabihin niya sa akin, he forgot? Anong klaseng sagot yan? Ultimong bata ay hindi matatanggap yan. Ganun na ba kahirap ang tawagan ako? Ganun na ba? Kaimportante mga kausap o kasama niya para makalimutan niyang tawagan ako? Stupid explanation, Amara. Shut up! Yun lang ang nasabi niya at kagad na akong nilagpasan. Nagtataka na talaga ako Parang may mali na hindi ko alam. I need to move. Kailangan kong alamin ang mga sagot sa katanungan ko. Ang explain sa akin ni Rafael ay nagtrabaho siya magdamag. Di ko alam kung anong tinrabaho niya dahilan para abutin siya ng madaling araw. Wala na siyang ibang sinabi kundi ang salitang trabaho. Hello, Edric? Yes, Amara girl. May ipapagawa sana ako sa'yo. Sa asawa mo na naman ba? Oo, alamin mo lahat. Lahat ng ginagawa niya. Kung sino ang mga kasama niya at kung saan siya nagpupunta. Sure, Amara. Bigyan mo lang ako ng 3 linggo. Huhukayin ko lahat kung anong tinatago ng asawa mo. My evil smile appeared. Sige, Edric. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na pinapasundan ko siya, Noted. Kapag malaman kong ginagago ako ni Rafael, ay ako na mismo ang lalapit kay Duke para umpisahan ang annulment. Di ko na noon na huli na to, kaya nasaktan na naman ako. Ay ayoko na. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking kumpanya ng L. Escalante Empire. Pumasok ako sa loob at hindi nag-abala na batiin ang mga nakakasalubong kong empleyado. Wala akong oras para makipagchismisan sa kanila. Mismong sekretarya ni Rafael ay nilagpasan ko ngunit kaagad niya akong hinigit sa braso. I rolled my eyes at malakas kong binawi ang braso kong hawak-hawak niya. One finger on me and I'll slap you hardly. Di ka pwedeng pumasok sa loob. I'm his wife. Hiwalay na kayo, matagal na. Ipinagsisiksikan mo lang ang sarili mo kay Sir Rafael. Dinaasyan ko siya ng kilay at malakas na sinampal. Kaagad siyang napahawak sa pisngi niya dahil sa ginawa ko. Inangat ko ang isa kong kamay para makita niya ang wedding ring na suot-suot ko. Hindi mo ba to nakikita? I'm married to him. At dahil asawa niya ako, pagmamay-ari ko na rin ang kumpanyang to. At dahil pagmamay-ari ko to, may karapatan akong tanggalin ka sa trabaho mo dahil isa kang pakialamera. Mas inilapit ko ang sarili ko sa kanya na ikinaatras niya. Wala ka bang sariling buhay? O boring ang buhay mo kaya ka nakikisaw-saw sa buhay ng iba? Poor secretary. Magbalot ka na ngayon at tumayas na dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito sa kumpanya ng asawa ko. Nakita kong pinapalibutan na kami ng mga empleyado dahil sa nangyayari, ngunit hindi ko na lang sila pinansin at kaagad na pumasok sa loob ng opisina ni Rafael. Kumunot ang noo ko nang makita kong wala siya dito. Kinuha ko ang phone ko at kaagad na tinawagan si Paulo. Kasama mo ba si Rafael? Hindi, Adi. Pabalik na ako ng opisina ngayon. Bakit? Alam mo ba kung nasan siya? Hindi niya nabanggit pero kanina magkasama kami. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan siya. Nandito kasi ako ngayon sa opisina niya Aayain ko sana siya kumain sa labas. Pagsisinungaling ko. Sige na, uuwi na lang ako. Bye! I ended the call. Lumabas ako ng opisina nang madatnan kong umiiyak ang sekretarya ni Rafael. Pa-victim? Di ko na lang siya pinansin at sumakay na ng elevator. Binati pa ako ng guard nang makalabas ako ng kumpanya, ngunit ginatian ko lang siya. Sumakay ako ng taxi papunta sa agency nila Tim. Nang makarating ako doon ay kaagad na akong pumasok sa loob at hinanap si Tim. Malaki ang kumpanyang ito dahil pang international talaga si Tim. Marami akong nakikitang models na busy ngayon sa ginagawa nilang paglalakad. Nang makarating ako ng opisina ni Tuval ay kaagad akong pumasok sa loob. Hi Tim. Oh, hello, my dear Amara. Napadalaw ka. Wala. Gusto lang kitang makita. Alam ko naman na nakakamiss ang ganda ko. She laughed. So, ano nga ang ipinunta mo dito? Gusto mo na bang pumasok sa pagiging modelo? That's a good decision. Ay, shook. No, nagkakamali ka. Gusto ko lang malaman kung nagpaalam ba sa'yo si Elena?
Oh, about Elena? Yes, nagpaalam siya sa akin kagabi. Medyo nagtatampo nga ako sa kanya dahil kailangan ko na naman maghanap ng bagong makeup artist. Nakikita ko sa mukha ni Tim na nanghihinayang siya kay Elena. Napakagaling ni Elena pagdating sa pag-makeup, kaya't alam kong mahihirapan na naman si Tim na maghanap ng ipapalit kay Elena. Tim, I'm back! Nakangiting sigaw ng magandang babae na kakapasok na ngayon dito sa opisina ni Tim. Welcome back, Glenda! They hug each other. Wait, what? Tama ba ang narinig ko? Tinawag ni Tuval na Glenda ang babaeng to? By the way, Amara, this is Glenda. Pagpapakilala ni Tim, nagulat ako nang yakapin ako ni Glenda. Hello, I am Glenda, your future best friend. Ikaw si Glenda? Yes, the one and only. Nakatitig lang ako sa magandang babae na nasa harap ko. Di ko pa rin talaga makuha, parang unti-unting nagrarambol ang mga tanong sa utak ko. Hindi ito ang Glenda na nakilala ko. Hindi ito ang Glenda na ipinakilala sa akin ni Rafael. At hindi ito ang Glenda na nadatnan ko sa opisina ni Rafael ng 11:00 ng gabi. Kamusta naman ang bakasyon mo sa Boracay? Hindi lang masaya, sobrang saya. At alam mo ba, Tuval, may nakilala akong foreigner doon. Grabe, sobrang gwapo niya. Kanina pa siya nag-iingay hanggang sa may pumasok sa alaala ko na ikinalinaw ng isang tanong na kanina pa bumabagabag sa utak ko. Be my ambassador, Amara. Please, I want you. Ikaw lang ang pasok sa standards ko, Amara. Bagong muka, mas better. Diba dapat ang mga sikat na model ang dapat mong kunin? So choose Glenda. Ngumuwi siya. I don't like Glenda. Masyado siyang maingay at marami na rin ang kumukuha sa kanya. Tama ang sinabi ni Emmanuel. Teka, naguguluhan talaga ako. Parang gusto kong ipukpok ang ulo ko sa matigas na pader para makakuha ko ng mga sagot sa tanong ko. This can't be. Ikaw ba talaga si Glenda? I asked. She held my hand and then she smiled. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, the one and only. Amara, hindi mo ba siya kilala? She's the most international model. Maraming mga nakakakilala sa kanya. May kapatid ka bang lalaki, Amara? Ha? Nakita kong hinampas ni Tim ng pamaypay si Glenda na ngayon ay nakalayo na. Ayan ka na naman, Glenda, ha? Sasapukin ko na talagang bunganga mo. By the way, Amara, try to search her para maniwala ka sa sinasabi ko. Sinunod ko nga ang sinabi ni Tim. Sinearch ko sa Google si Glenda at nagulat ako nang biglang nag-appear ang picture niya. Ang litrato ng Glenda na nasa harapan ko ngayon. Carmina Gabriel, also known as Glenda, an international Filipina model handled by Tim, the manager and famous designer in Asia. Name, Carmina Gabriel. Given name, Gilsey. Age 25. Height 5'6". Workplace, Allianz Agency. Get to know more about Glenda. Napatakin pa ko sa bibig ko dahil sa mga nabasang article tungkol kay Glenda. Kung siya ang tunay na Glenda, sino yung babaeng kasama ni Rafael sa opisina nito? May dapat ba akong malaman? Naniniwala ka na ba? Glenda suddenly asked. Malawak na ang ngiti nito habang ngumunguya ng bubblegum. Sabay na tayo mag-dinner. My treat. Wow! Are you serious, Glenda? Hindi mo nga ako nilibre kahit nakapilang dyan sa kanto tapos man-delivery ka ng dinner? Sabat naman ni Veron na nakakapasok lang. Uy, Veron, ang kapal na mukha mo ha. Yung mga pinapabili mo kasi sa akin ang mamahal. Sa dami mong pera, namamahalan ka sa 300 pesos. Kuripot ka lang talaga. Hoy, nilalang mo lang ang 300 pesos? Alam mo bang pwede na akong makabili niya ng maraming damit sa Divisoria? Sikat na model, pero Divisoria girl? Sobrang daldal nga talaga ni Glenda na to. Habang ang Glenda na pinakilala sa akin ni Rafael ay parang golden laway dahil hindi man lang nagsasalita. Pinilit nila akong tatlo na sumama sa kanilang mag-dinner. Wala naman na akong magawa dahil nakakahiya naman tanggihan ng isang Glenda, Veron at Tim. Mga sikat ang mga kasama ko. Nakakahiya, para akong sampid lang dito.
Itinext ko na rin si Rafael na malilate ako ng uwi. Sinabi ko na rin sa kanya na mauna na siyang kumain dahil may dinner kami ni Tim. Di ko sinabi sa kanya ang kasama ko si Glenda at Veron. Hindi pa pala alam ni Rafael na magkaibigan na kami ni Veron. Natanong ko din kay Veron dati kung naging babae ba siya ni Rafael. Ang sagot niya naman, ay, hindi. Scripted lang daw yon. Magka-partner lang talaga sila sa event. Nakaginhawa naman ako ng maluwag nun kaya hindi mahirap sa akin na kaibiganin ang isang Veron na napakabait. Mas lalo ko pang nakilala si Glenda. Sobrang bait din niya kagaya ni Veron. Hindi ko akalain na magiging kaibigan ko sila. At nagpapasalamat din ako kay Tim dahil ang bait-bait niya sa akin. Mas masaya sana ako kung nandito si Elena. Alas 9 na nang matapos kaming mag-dinner, uuwi na kami. Tinawanan nila akong tatlo nang malaman nilang hindi ako marunong magmaneho ng sasakyan. Nakakatawa naman talaga. 23 na ako pero hindi pa rin ako marunong magmaneho. Kahit nga magbike ay hindi ako marunong. Marami kaming pinag-uusapan habang nasa sasakyan kami at ginamit nila ang oras na yon para pilitin akong subukan na pagmumodelo. I'm sure na maraming magkaka-interesa sa'yo. So, ganda mong yon? Tim said. And, hindi lang yan. Sigurado din akong marami ang mag-iimbita sa'yo sa mga fashion show sa iba't ibang bansa. Sinundan naman yun ni Glenda. Oo nga. Okay naman siguro kay Rafael, diba? Wala ka namang ginagawa sa bahay nyo kundi ang magluto, maglinis at magdilig ng halaman. Wala kayong maid, sabi ni Rafael sa akin dati. Singit naman ni Veron. Bakit ba gustong-gusto nilang lasunin ng utak kong subukan sa modeling? Napapabayaan ko na nga ang sarili ko this past few days. Inform ko na lang kayo if gusto kong subukan ng modeling na yan, ha? Sabay-sabay silang naghiyawan. Kahit na si Tim na busy sa pagmamaneho ay nagawa pa rin sumigaw at hampas-hampasin naman ni Bella. We can't wait! Kapag gusto mo na sabihin mo lang sa akin ha, dahil ako ang hahawak sa'yo, hindi na kita ibibigay sa kaibigan ko. Huminto ang sasakyan sa labas ng bahay namin ni Rafael. Nagpaalam na ako sa kanila tsaka bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ko sa bahay ay nakita kong gising pa si Rafael. Nakaupo siya ngayon sa mahabang sofa habang abala sa laptop niya. Hanggang dito, dinadala niya pa rin ang trabaho niya. Umupo ako sa tabi niya at marahan siyang niyakap. Halitang kakatapos lang niya maligo dahil amoy na amoy ko pa ang pamilyar niyang body wash. Nasa ganoon kaming sitwasyon, nagmagring ang phone ko. Kinuha ko yun sa bag at mabilis na sinagot nang makita kong tumatawag si Papa. Hello, Pa? Amara, complete na ang mga papers para sa resort mo. Na-transfer na rin sa pangalan mo. Ikaw na ang bahala kung papalitan mo ang name ng resort, okay? Seryoso talaga si Papa sa sinabi niya ng birthday ko? Salamat po, Papa. Sige na, ibaba ko na dahil mag-iimpake pa ako. Saan po kayo pupunta? I forgot to tell you that we have a business trip in Spain. I'll bring your mom and of course, Beve. So, kailan po ang alis niyo pa? Tomorrow morning. Di na kami nakapagpaalam sa inyo dahil biglaan, but Bebe wants to talk to you. Hello, Beve? Hello, ate? We will go in Spain po, but we will come back naman after a week. I will miss you, ate. I love you. Nalungkot ako nang malaman na aalis sila. Bala ko pa sanang dalawin si Beve bukas. I love you too, Beve. Mag-iingat kayo, ha? Okay, ate. Papatayin ko na po kasi we need to pack our things po. Bye, ate. Okay, sure. Bye, baby. Nang naibaba na ni Bebe ang phone ay bumaling ako kay Rafael na nakikinig din pala sa usapan namin ng kapatid niya. Siguro ay alam niyang aalisin na mama at papa at Bebe. Muli na siyang bumalik sa ginagawa niya. Ito na siguro ang tamang oras para magtanong ako kay Rafael. Rafael, may itatanong sana ako? Go ahead. About dun sa mga models na nakuha mo para sa bagong resort na bubuksan mo, kasama din ba doon si Glenda? He nodded. Yes. At yung babae sa office mo nung nagpunta ako doon ay si Glenda yun, diba? Yung sikat na model, diba? Yung international model? Napalunok ako nang tinitigan ako ni Rafael. Do you know her? I shook. Nope. Di ba sabi mo siya si Glenda? Naniniwala naman ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo dahil mahal kita. Pero ngayon, hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo dahil pakiramdam ko may tinatago ka sa akin. Yes, siya nga yun.
You're trying, Rafael. Pero hindi pa naman ako sigurado kung totoong nagsisinungaling ka nga sa akin, kaya gagalaw ako para alamin kung ano nga ba ang totoo. Minsan, ang mga what if natin ay nagkakatotoo. Sabi nga nila, ang mga babae ay may angking galing pagdating sa pag-iimbestiga. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. I have a lots of problem and I don't know where to start, where I can find the solutions and where I can get the truthfulness answers. Natanggap ako bilang cook sa barko kung saan na-assign si James. Panimula ni Faye. Nandito kami ngayon sa Lila's Bar. Sinundo niya ako kanina dahil magsa-celebrate daw kami. Di ko naman alam na dito niya ako dinala sa isang malaking bar na puno ng tao. Nag-dinner na rin kami sa bahay bago kami umalis. Hindi na naman umuwi si Rafael kagabi. Ang sabi niya, nasa Batanes daw sila ni Paolo para asikasuhin ang resort na binigay sa akin ni Papa. Iiwan mo rin ako? Nakanguso kong sabi. Baliw ka ba? 1 month lang naman na yata yun at saka kapag nakapunta akong Dubai ay bibilan kita ng mga bags. Di ba gusto mo yon? I nodded. Nanibago din ako kay Faye dahil noon, hindi naman siya marunong magluto pero ngayon, magiging chef na siya sa barko. And of course, ang dahilan ng pag-a-apply niya ay si James. Teka, wala na ba kayo ni Duke? Wala na. Buisit na lalaking yon, sana mamatay na siya. Ano bang nangyari? Dinedeny ba naman ako? And I used my dummy account to investigate him. And then boom! I knew it. Nagluksa ka ba? Tumawa siya. Dahilan kung bakit napakunot ang noo ko? Bakit ako magluluksa sa kanya? Ano siya, pinagpalang lubos? No, never. What the hell? Ano yung laro-laro? Kung sana ay ganyan din ang nararamdaman ko katulad na nararamdaman ni Faye, walang kirot, hindi umiiyak at malayang nakakahinga. Kailan ba ang alis mo? Tomorrow, kaya nga inaya kita dito para mag-bonding. Bonding sa bar? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Tingnan mo, ang daming hot guys dito oh. Ewan ko sa'yo, umuwi kami ni Faye ng alas 10 ng gabi. Medyo nakainom din ako kaya parang nakakaramdam na ako ng pagod at antok. Medyo nagiging blurry na rin ang paningin ko. Nakita ko na nandito na ang sasakyan ni Rafael. Patay na rin ang ilaw sa itaas. He's already asleep. Pagkapasok ko ng bahay ay ibinato ko ang bag ko sa sofa ngunit ganoon na lang ang gunat ko nang masalo ni Rafael. Oh, you're still awake? Humakbang ako papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. I tried to kiss him in lips but he refused. What the hell? Lasing ka? Nope, I'm just tipsy. Hinayaan kong bumagsak ang katawan ko sa sofa. Pagod na pagod ako. Pumunta ka daw sa office at nagwala. Bakit ka nag-eskandalo sa opisina ko? At sinampal mo pa ang sekretarya ko? Oh, he already knows about it. Sino kaya nagsumbong? Yung sekretarya niya ba or maybe si Paolo? Huwag mo nang uulitin yun, Adi. Kakahiya ka? Ouch! Dahan-dahan akong napaupo na marinig ko na naman ang salitang yun. Natatawa na lang ako dahil sa sinabi niya, I won't cry. I'm sorry, Rafael, kung nakakahiya ako, ha? Pasensya na talaga. Don't be sarcastic, Amara. Sobrang napupuno na ako sa'yo. Ang akala ko nagbago ka na, pero ano, ganun ka pa rin. Still, war freak, possessive, and such an overthinker. At akala mo hindi ko malalaman na pinapasundan mo ako dati? Shit, Amara. You should stop this. Nahihibang ka na. Hindi ako nagsalita. Nakinig lang ako sa mga sinasabi niya. Inaamin kong nasasaktan ako dahil sa mga binitawan niyang salita. Pero ayoko makipagtalo sa kanya. Pagod na ako. If you do it again, I'll file the annulment. Gusto kong tumayo at pagsasampalin siya ngunit hindi ko magawa. Nanatili lang akong tulala hanggang sa may pumasok sa utak ko na siyang ikinabagsak ng mga luha ko. You're always like that, Rafael. Sanay na ako. Kahit na ako ang asawa mo, ay never mo akong kinampihan. Mas pumapani ka sa ibang tao kaysa sa akin. Sa tuwing bumibitaw ka ng mga masasakit na salita ay dinadamdam ko yon gabi-gabi. Tinatanong ko sa sarili ko kung mahal mo ba ako? Kasi kung ako ang tatanungin kung mahal kita, yes, I do love you more than myself. Pero parang hindi mo ako nakikita. Hindi mo nakikita ang pagmamahal ko. Hindi kita masisisi kung magkagusto ka sa iba dahil kasalanan ko naman. Sobrang possessive ko at overthinker. Praning, war freak,
Martyr, ganyan ang sinasabi niyo palagi sa akin, pero tinatanggap ko yun. Sorry kung nasasakal ka sa paraan ng pagmamahal ko. Sadyang mahal lang talaga kita. Tumayo ako at dahang-dahang naglakad paakyat sa itaas. Di ko siya tiningnan man lang dahil sa sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. I want to rest. Hinihiling ko na sana bukas pagising ko, wala na lahat ng kirot na nararamdaman ko ngayon. Sana, panaginip na lang lahat ng ito. Nagising ako nang maramdaman kong parang binibiyak ang ulo ko. Dahan-dahan akong tumayo at uminom ng tubig. Medyo nalasing pala ako kagabi dahil dinala ako ni Faye sa isang bar. Kahit na medyo lasing ako ay malinaw pa rin sa akin na naging usapan namin ni Rafael. As usual, wala na naman siya. Parang bumabalik na naman sa dati ang lahat. Di na naman siya umuwi sa akin. Ngayon, sasakay ng barko si Faye. Ang sabi niya ay hahatid ko raw siya kaya naligo na ako at nagbihis. I am wearing a black dress na hanggang tuhod. At syempre, nagsuot din ako ng cardigan. Si Mang Rio ang maghahatid sa amin papuntang port. Mag-iingat ka. Mahigpit kong yakap si Faye. Nakita kong namula ang mga mata niya kaya hinalikan ko siya sa pisngi. Ano ba? Huwag kang umiyak, parang baliw to. Kapag may nangyari sa'yo, tawagan mo ako kaagad dahil bababa ako ng barko para damayan ka. I smiled. Sige na, pumasok ka na sa loob. Hinintay pa namin bago makapasok si Faye sa loob ng barko. Mas lumawak ang ngiti ko nang nakita kong pumasok na rin sa loob si James. Suot-suot ang uniform niyang pangsiman. Baliw na baliw dito si Faye eh. Ma'am Amara, tara na po. Sige po. Bumabiyahe na kami pabalik. Iniisip ko na naman kung ano ang gagawin ko. Wala sina Beve sa kanila dahil nasa Spain sila. Umalis na rin si Faye para magtrabaho. At ganun din si Elena. Abala naman sina Tim, Glenda at Veron sa pag-eensayo dahil may fashion show silang dadaluhan sa Paris para sa Dior. Napag-isip-isip ko na pupunta na lang ako sa amusement park para mag-aliw-aliw at libangin ang sarili. Nagpahatid ako kay Mang Rio sa destinasyon ko. Ang sabi niya ay hihintayin niya na lang daw ako kaya kaagad naman akong pumayag. Habang naglalakad-lakad ako ay hindi ko maiwasang mainggit sa mga taong nakikita kong nagbabanding kasama ang pamilya nila. Naalala ko tuloy sina mama, papa at ang dalawa kong kapatid. I miss them so much, but I think they didn't. Napatulala ako nang makita ko si Glenda. No, she's not Glenda. She's a fake Glenda kasama ang anak niya sa di kalayuan at parang nanlambot ang mga tuhod ko na parang sinasaksak ang puso ko nang makita ko si Rafael na papunta sa gawin nila habang may bitbit na ice cream. Niyakap siya ng bata at tinawag na, Papa? Thank you, Papa, for the ice cream. You're welcome, Nami. Kainin mo na yan. Nagtago ako sa mataas na pader para hindi nila ako makita. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ko nang makita kong niyakap ng babae ang asawa ko. Parang hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may ganito. Sila ba ang dahilan kung bakit hindi umuuwi ang asawa ko? Sila ba ang dahilan kung bakit nagkakalabuan na kami ni Rafael? Nakita ko mismo sa dalawa kong mga mata na niloloko ako ni Rafael. For almost 3 years of marriage. Bakit ngayon ko lang nalaman to?